Time that He has brought us together. Amen. He has made it possible that we are gathered today. We ask for His blessings. Magandang araw mga kabayan. Happy Valentine's nga pala sa lahat dyan. Kanina 6:30 pa lang ng umaga, nagluluto pa lang ako. Tumawag yung isang kasamahan namin. Medyo bago pa lang yun eh, yung pumalit kay Onek. Ang itatanong lang pala kung meron daw bang pasok ngayon. Kasi nga alam daw niya public holiday. Sabi ko hindi ka ako public holiday, na non-working holiday yung Valentine's. May pasok ako yan. Hello, good morning. 00411. Happy Valentine's. Oh, Mahmud. Ayo. Walker. Pati yang si James, malamang yan na mamaya pa tatawag yan. Late na sa katatawag yan kung may pasok. Ganyan ang mga style ng mga yan eh. Gagawing excuse yung Valentine's Day. Yan lang yung pagkain sa kantin ngayon eh. Wala kang pagpipilian kundi yan lang. Meron daw kasing nag-organize ng party para mamaya. Ewan ko kung para saan yung party na yun, Valentine's party. Umuwi kami ng maaga, a-attend kami ng party daw dito. Merong nag-organize ng party eh. Kaya nga lang, merong ambagan. 50,000 isang tao. Ayun, kung sa atin yun mga 600. Ay nagbigay ako eh, kaya makapunta rin. Makakain kahit paano. So, time that He has brought us together. Amen. He has made it possible that we are gathered today. We ask for His blessings. No. Oh, here. Hindi na ako nagtagal doon. Kumain lang ako, tapos kumuha ako nitong isa nito. Pinakita ko rin sa kanila, sabi ko, ito ka akong Red Horse gawa dun sa bansa natin. At dito nga pala, gustong gusto nila to. Sa totoo lang, dito sa lugar na to, bawal to ngayon. Ipinagbawal nung governor yung mga alak dito. Dati open dito, walang problema. Kaya nga lang, nung nagpalit ng governor, binawal yung mga alak. Pero dito sa loob ng compound namin, nakakapagdala sila niyan. Dahil hindi nila maharang. Malakas yung itong grupo na pinapasukan namin. Kaya dito sa loob ng compound, walang problema. Sa ngayon nga pala, 3 lang kami na iba yung kulay sa kanila. Ang karamihan ng mga kasamahan namin dito, mga Africans talaga. Mga Africans pero iba-ibang bansa yan. Hindi sila mga South Sudanese din. Merong South Sudanese, madalang lang. Merong isang Indonesian, ako, at saka yung isang yung head of security, Lebanese naman. Kaya 3 lang kami na iba yung kulay sa kanila. Karamihan sa kanila, kung titingnan nyo ng biglang tingin, parang iisang lahi. Pero hindi sila iisang lahi. Mga African sila, pero iba-ibang bansa. May mga nababasa nga pala ako mga comments na bakit daw ganun yung itsura ng lugar dito. Yun daw kinakainan namin, yung cafeteria na pinupuntahan namin ni James. Mukhang kawawa daw. Tapos yung mga kalsada, hindi daw sementado. Bakit daw ganun? Parang kawawang kawawa daw yung lugar. Sa totoo lang po, i-search nyo po sa Google yung pinakamahirap na bansa. Dito po yon sa lugar na to. Pero hindi ko alam kung ilang taon na sila nga number 1. Basta yung napansin ko nung tiningnan ko sa Google, 2023, 2024, 2025,
sila yung pinakamahirap na bansa. Kaya ganyan ang sitwasyon dito. Totoo yung mga pinapakita ko sa inyo na mga lugar na mahihirap talaga, dahil ito talagang lugar na to ang pinakamahirap na bansa sa ngayon. Nung mga nakaraang taon, mga 2020, medyo gumaganda na yun eh. Hindi na sila yung number 1 noon, parang Burundi noon. Pero ngayon, bumalik uli. Ang alam ko, 3 taon na sunod-sunod eh. Kaya nga nung may mapanood akong isang video na sinasabi na yung pinakamalalang airport daw, Ninoy Aquino International Airport daw, yung sa atin, worst airport in the world, yun ang sinasabi nila. Hindi ako makapapayag niyan dahil dito sa bansa na to, magmula doon sa capital city pati dito sa amin dito mismo, wala talaga sa ayos yung airport. Kaya hindi ako makapapayag na yung airport natin ang pinakamalala ang sitwasyon. Madaming bansa dito sa Africa, mas malala pa daw dito yung mga sitwasyon ng mga airport. Kaya hindi totoo yung mga sinasabi nila sa internet na worst airport daw yung Pilipinas. Yung airport natin maganda na rin kahit paano. Sabihin natin hindi naman 100% o hindi 80%, sabihin natin ganun. Pero maganda na rin ang airport natin. Nagtataka lang ako sa mga ibang Pilipino na mga nagko-comment, lalong idinadown yung airport natin. Na sinasabi nila, pinakapangit daw na airport. Pinakapangit, baka yung mga nagko-comment ng ganun, baka hindi pa nakapunta sa airport natin. Baka mga walang trabaho, baka mga tambay. Tapos ang ayon sila na pinakapangit daw yung airport natin. At nagbasa rin nga pala ako ng mga sinasabi nila kung bakit nila itinuturing na worst airport yung sa NAIA. Unang-una na daw, traffic masyado. Pagka mga city, madaming city ang laging traffic, hindi lang sa Pilipinas. At yung pangalawa, mahaba daw ang pila sa mga magche-check-in ka, kaya sa immigration, mahaba daw lagi yung pila. Kapag busy airport, laging mahaba ang pila. Asahan na natin yan. Dahil sinasabi naman nila yan na 4 na oras, 3 oras bago yung flight mo, kailangan nandun ka na talaga sa airport. Dahil nga kahit saan yan, international yan, na basta't pupunta ka ng airport, 3 oras bago yung flight mo, nandun ka na. At ang isa pa daw dahilan, mahina daw yung aircon sa NAIA. O sabihin na nating mahina. Pero alam nyo ba dito, yung airport dito, walang aircon. Kahit doon sa capital city, yung aircon doon napakahina. Papawisan ka talaga. At yung kwarto sa yung mga paalis, lahat ng flights nandun lang sa 2 kwarto. Tatawagin lang kung anong flight. Ganun ang sitwasyon doon sa airport doon. Kaya kumpara dito sa bansa na to at sa atin, mas maganda na yung airport natin. Kaya hindi ako papayag na yung airport natin sa NAIA ang worst airport daw. Kami nga pala kung magbakasyon 2 beses sa 1 taon. Kaya papunta ng Pilipinas at paalis ng Pilipinas, natural lagi akong dadaan ng airport. Sa akin naman, wala ako napapansin na malaking problema dun sa NAIA. Dun naman ako lagi dumadaan sa NAIA. Wala naman ako nakikita nga malaking dahilan para sabihin nila na pinaka pangit na airport yung airport natin. Kaya nagtataka ako dun sa post na yon. Madalas kasing dumaan dun sa Facebook ko Pinapanood ko baka ibang video pero yun pa rin. At yung mga Pilipino nga, ang daming nagko-comment na lalong pinapasama yung imahe ng Pilipinas. At yun ang hindi maganda doon sa mga ibang kababayan natin. Imbis na ipagtanggol yung sa bansa natin, lalo pang ididiin. At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung sinare ko ngayon at maraming salamat po sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko.